Hello, hello, hello guys! Good morning po sa inyong lahat. So, meron po tayong gagawin ngayon. Ang tawag po dito ay cabbage pickles. Ayan. So, meron po tayo ditong dalawang cabbage. Bawat isa po ay nasa 2 kilos. Ayan. So, ang gagawin po natin dito, mga kainday, ay hihiwain muna natin. Unahin natin itong isang cabbage. Ayan, hihiwa-hiwain natin ng maliliit, parang yung pangpansit. Ayan. Pero depende rin po kung ano yung gusto nyo. Kung gusto nyo ng medyo malalaki. Pero ako po katamtaman lang yung pampansit. Ayan. So, slice po natin ito. So, habang nag-i-slice po ako dito, habang nagbibideo po ako, ay nandyan po si Lola. Ayan, nanonood din siya. Ayan, sabi niya sa akin, bakit daw sa Hibirit ko sinasabi? Kasi sabi ko, krubhamuts. Krubhamuts, ang salitang krubhamuts po is parang cabbage sour. Pero, sa akin, ginawa kong cabbage pickle kasi yun yung pinakamagandang, pinakamagandang pagsabi ng niya, kasi talaga naman na pickles siya. After po ng lahat, magiging pickle po siya, pickles. Pickled, yan. So, ganyan po kaliliit yung slice natin. Pangpansit nga po. Ayan, so dahan-dahan lang para natin kung gaano siya kaliliit. Para maganda yung ating pagka-slice. So, ito po yun. Isang cabbage. Yan po yung isang cabbage. Ayan, punong-puno po yung ating lalagyan. So, isunod po natin yung isa. Ayan. So, ito pong cabbage na to, mapupuno po yung isang malaking jar. Ayan. Pero, bago po natin siya ilalagay sa jar, kailangan muna natin siyang set aside ng mga 30 to 1 hour para nang sa ganon medyo, parang alam nyo yun, para medyo malanta, lumabas yung kanyang mga tubig. Ayan. Pero para maging ganon yun, kailangan natin siyang lagyan ng asin. Ayan. So ito po, tapusin natin ang ating pag-i-slice. Ayan. So pag gumawa po kayo nito, kailangan huwag kayong mahihiya na kamayin, kasi mas maganda po pag gumagawa tayo ng mga pagkain ni talagang kinakamay. Ayan. Kinakamay ko po siya kasi ngayon okay pa siya nakamayin. Habang prepare mo siya, ayan, mas maganda pag kamay kasi ma-feel mo yung texture. Yan. At siya makokontrol mo ng maayos yung mga ginagawa. Ayan. So, ito po siya. So, pagkatapos po natin ito, lalagyan natin siya ng asin. Ayan. So, lagyan na po natin siya ng asin. So, isang kutsarang asin po. Itong kutsara po na ito ay medyo malaki, Ayan. 1 tablespoon, bawat isang planggana. Bawat isang cabbage, yun. Yan. Siguraduhin po natin na lahat malalagyan siya ng asin para nang sa ganon unti-unti pong magtutubig at medyo malalanta siya. Ayan. So, set aside po natin to. After lagyan ng asin, halukayin ng halukayin. Tapos, tikman nyo din po. Pero pag tinikman nyo yan ngayon, sobrang alat kasi nga, nandyan pa yung asin na malalaki. Ang kinamit ko pong asin ay yung tinatawag sa atin na gasa, yung malalaking asin. Ayan. So, nilagyan ko po ng asin yung nasa ibabaw, tapos inilipat ko dun sa isang lalagyan kasi medyo mas malaki yung lalagyan natin doon. Ito medyo maliit lang. Kasi pag hindi ko siya ililipat, hindi ko ito mahahalukay ng husto. Ayan. So, ganyan lang po, halukay hanggang sa lahat po malagyan ng asin. Ayan. Tapos, set aside na. Kasi bibili pa po ako ng
tawag ito yung beetroot sa atin. Ang tawag dito sa kanila is select. Wala po akong select, kaya pupunta ako ng supermarket para makumpleto po yung aking gagamitin sa crab pickles. Ayan. So, ito nga po, tapos ko na. Lalagay na po natin dyan sa tabi upang nang sa ganun malanta siya. Walanta. Lumabas yung kanyang tubig. Yan. Pero yung tubig po, hindi natin itatapon. Ayan po yung garapon na paglalagyan ko. Yan. After pong malanta niyan, kakasya na po siya dyan sa garapon. Ayan. Kasi, magiging konti. O onti siya, parang pag niluto mo yung cabbage, di ba po nalalanta. Yan, ganun din ang mangyayari dyan kasi nilagyan natin siya ng asin, lalabas yung mga tubig. So, ayan, so dyan po muna yan at pupunta tayo ng supermarket. So, nandito po ako ngayon sa supermarket. Meron po tayong dalawang klase ng cabbage. Meron tayong violet at meron din tayong purple. Meron din tayong green, yellow green, o green na mahusnawa yan. At ito po yung beetroot select. Yan po yung nagpapapula ng ating pickles. Ayan, so bibili po ako dito. Ayan, so nakauwi na nga po ako. At ito hinalukay ko nga, chinek ko kung pwede nang ilagay sa garapon. So binilisan ko na po ito kasi medyo ang haba na ng aking video. So, ayan, habang ginagawa ko po yan, tinitikman ko din. Okay naman na po yung alat niya. Hindi siya masyadong maalat pero okay na. Pero pag lahat ng tubig nito ay lumabas, kailangan dagdagan ng asin. Kasi nga, pag lumabas na yung tubig, lalabas po yan ng garapon. Lahat ng tubig niya lalabas. Yung parang matatapon. In 3 days po, yung parang asin niya mawawala na. So, ito po yung select. Yan, yung beetroot. Babalatan po natin. Tapos, i-slice din natin siya ng tamang-tama lang ang kapal. Kasi, ilalagay natin yan. Parang layer to layer ang gagawin natin sa, sa loob ng jar. Lalagay muna natin yung ating cabbage. Tapos, yan. Yan nga po. At tinitikman ko lahat. Ayan. So, ito po ang ating yan, at ito ang ating garapon. Ayan nga po at ilalagay ko na. Yan, so cabbage, lalagyan natin siya ng cabbage. Then, sisidsirin po natin siya. Yung sisid, yan. Tapos lalagyan natin ng beetroot. Ayan, tapos cabbage ulit, tapos beetroot ulit, hanggang sa mapuno po yung ating jar. Yan po yung nagpapapula ng ating pickles. Ayan. Tapos yung asim po niya, mag-aasim po siya kusa. Hindi na natin siya kailangan lagyan ng suka or something ng lemon. Kusa po siyang umaasim at napakasarap po. Ayan. At sabi nga po ng anak ni Lola, napaka-healthy daw po ng cabbage pickles na to. Healthy daw siya sa ating mind, para sa ating isip, sa ating brain, at saka sa ating tiyan. Meron po ditong bacteria na nakakatulong para yung bacteria nakakatulong para tumunaw ng ating mga kinakain. Good bacteria. At saka also po sa brain natin nakakatulong siya. So, napaka-healthy po nito. At sabi nga ng anak ni Lola na dietitian, sabi nga, kailangan daw namin kumain ni Lola ng crab o kaya cabbage pickles araw-araw. Ayan, every meal. Ayan. So, napakasarap naman po niya, no? Pero si Lola nga, dahil wala na siyang ngipin, hindi na po niya ma-enjoy na yung pagkain ng ganito. Ayan, so, nakikita nyo po, hindi ko yung tinakpan. Hindi ko siya tinakpan ng talagang takip. Ang nilagay ko po ay gasa. Kasi po ito, pag nag-work na siya, pag naarawan, kumukulo po siya. Ayan na nga po, nilagay ko na sa labas, at kitang-kita naman po nagpupulan. 3 to 5 sa araw, tignan natin nagbabubbles siya. At lahat ng tubig sobrang sa taas. At lahat ng tubig yan, lang, okay hindi na naman siya. Lahat, Pero pag bababos yan at lalabas lahat yung kailangan ibang po tubig. mga 5 days. So, pero ganyan tignan po po natin yan. to Tapos,
hanggang kailan po siya 3 to bago 5 maging days ready. po, ready na yan. Okay, thank you Update for po po kayo. watching. Thank you.